Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng mga pangyayari sa bahagi nila Kulas at Mancio noong magpunta sila sa isla ng Darsena upang mag-imbestiga tungkol sa mga nawawalang mangingisda. Hinampas na nga ng isang napakalaking alon ang kanilang sinasakyang bangka, kaya tumaob iyon. Pero isang pangyayari ang hindi nila inaasahan. Tumaob nga iyon pero bumalik naman sa pagtihaya at para silang napasok sa isang napakalaking bilog na bula. Nakikita nila sa ibabaw ang malaking alon na dumaan sa ibabaw nila, pero sila ay nasa maayos na pwesto na nasa loob ng higanting bula. Tuloy-tuloy ang paglubog ng bula kasama ang kanilang bangka, at noong nasa malalim na bahagi na ay biglang may portal na bumukas at nagliwanag na kulay asul. Pumasok roon ang bula at noong muling lumutang ay tila ibang lugar na, pero nasa ilalim pa rin ng dagat. Nakalapag lang ang bangka sa pinakailalim na bahagi, pero dahil naroon sila sa isang malaking bula, kaya maayos pa rin ang kanilang paghinga. Ilang saglit pa ay may nakita silang dalawang mga nilalang ng dagat na paparating. Pumasok ang mga iyon sa bula, sabay na yumuko at sinabing, "Mapagpalang araw sa inyo, Babaylang Kulas at Mancio." Sabi naman ni Mancio, "Sino kayo? Bakit nyo kami kilala?" Sumagot naman iyong isang nilalang na nasa anyong tao pero may kulay dilaw na kaliskis at nakaroba ng green. "Ako si Clef, ang pantas mula sa Puting Kaharian. Siya naman si Commander Lantis, pinuno ng hukbong dagat ng aming kaharian. Pinapunta kami rito ni Haring Asriel para sagipin kayo sa napipintong kapahamakan na nakaabang sa inyo." "Ha? Paano nyo nalaman na may peligrong nakaabang sa amin?" Sabi naman nung nagsasalita, "Gaya ng sabi ko, isa akong pantas ng kaharian. May mga paraan ako para malaman ang mga nangyayari sa ibabaw, lalo na sa isla ng Darsena, kung saan nagkukuta ang mga masasamang babaylan. Halika kayo, sumama kayo sa amin. Dadalhin namin kayo sa kaharian dahil gusto rin kayo makita ng personal ng hari." Sabi naman ni Kulas, "Makakahinga pa ba kami kapag lumabas kami sa malaking bula na ito?" "Hindi na, pero heto, may paraan ako dyan." Sagot pa noong pantas na si Clef at kumumpas, saka itinuro sina Kulas at Mancio. Sa isang iglap ay nagkaroon ng malaking bula ang mga ulo nila, hanggang balikat iyon, parang helmet ng astronaut. Kumumpas si Clef sa gilid niya at may portal na muling nabuo at doon na sila pumasok. Naglakad sila ng malayo hanggang sa makarating sila sa kaharian. Sabi ni Mancio, "Saang banda kaya ang lugar na ito, no? Paanong hindi nararating ng mga mangingisda sa atin?" Sabi naman ni Clef, "Malayo ito sa mundo niyong mga tao, kaya hindi ito mararating ng mga mangingisda." Ilang saglit pa ay nakikita na nila ang kaharian. Pumasok na sila sa palasyo. Walang tubig sa loob noon, kaya kusang natunaw iyong bula sa ulo nila Mancio at Kulas. Sa dulo noon ay naroon ang isang malaking pintuan at kusa iyong bumukas noong ikinumpas ni Clef ang kanyang tungkod. Agad namang tumayo ang hari sa kanyang trono at naglakad pababa para salubungin si Kulas. "Mapagpalang araw sa inyo, Kulas at Mancio!" Agad namang yumuko si Kulas, tapos tinapik rin si Mancio na pinapayuko. "Mapagpalang araw rin sa iyo, Haring Asriel at Reyna Felicia." Napangiti naman ang mag-asawa, tapos nagsalita ang babae. "Natutuwa ako na muli ka makita, Kulas, at mas lalo akong natuwa dahil naaalala mo pa ang pangalan ko.
Oo naman po, mahal na Reyna. Tinuruan ako mabuti ni Tatang Perling. Natandaan ang mga pangalan ng mga tao o nilalang na nakakahalubilo, lalo na ang mga kasangga o katulong sa pagpapanatili ng kaayusan ng mundo. Naparito ako para imbestigahan ang nangyayari sa isla ng Darsena. Nagsalita naman ang hari. Sa katunayan yan, Kulas, matagal ka na naming hinahanap kung nasaan ka na. Matagal na panahon na naglaylo ka sa iyong tungkulin bilang babaylan. Pero alam namin na nasa Masbate ka lang dahil nararamdaman namin ang aura mo. Tapos bumalik ka ng Naranjo. Pagkatapos doon ay hindi ka na namin nararamdaman. Nawala ka na lang ng parang bula. Saan ka ba nagpunta? Paano ka nakaalis nang hindi namin naramdaman na bumaybay ka sa karagatan? Tama po kayo, nawala talaga kami. Hiningi kasi ng isang babaylan na taga Mindanao ang tulong namin. Kaya niyang gumawa ng portal. Kaya nagportal siya papunta sa isla ng Naranjo noong sinundo niya kami. Kaya rin siguro biglaan ang pagkawala ng aura namin pareho ni Mancio. Kauuwi lang din namin. Wala pang isang linggo na nakalilipas. Ah, ganun ba? Pero masasabi kong malaki ang nagbago sa'yo. Kung dati ay pahina ng pahina ang aura mo bilang isang babaylan. Pero nung bumalik ka, ay mas malakas ka na kaysa noong dati. Opo, mahal na hari. Kasi may kakayahang magpasa ng enerhiya ang kaibigan naming babaylan na si Lino. Talaga ba? Paano niya yun nagagawa? Di ba? Napapalakas niyo ang inyong aura sa pamamagitan ng pagdidibosyon para pasiglahin ang puder. E kung magpapasa siya ng ganyan kalakas na enerhiya sa iyo, edi walang matitira sa kanya. Hindi po ganun, mahal na hari. May malakas na pinagmumulan ang enerhiya ni Lino. Meron siyang tinataglay na mutya ng sinukuan at mutya ng kidlat. Ah, may taong kaya magtangan ng dalawang napakalakas na mutya? Oo nga po eh. Kahit ako nagtataka rin. Pero saksi kami sa maraming beses na paggamit niya ng kapangyarihan. Hindi rin bumababa ang enerhiya niya kahit magpasa siya ng enerhiya sa kahit kanino. Mabuti kung ganun, Kulas. Malaki ang maitutulong ng taglay mong enerhiya sa kakaharapin mong problema sa ngayon. Ano po bang nangyari sa isla ng Darsena? Ang nabalitaan ko lang ay iba na ang namumuno sa kanila. Si Ana, ang nakatatandang kapatid ng aking kabiyak. Sumabat naman ang pantas na si Clef. Kulas, anong kasaysayan noong Ana na kilala mo? Saglit na nag-isip si Kulas kung saan sisimulan ang pagkikwento. Ganito kasi yan. Si Ana at si Fami na kapatid niya ay mga kababata at kaibigan ko. Ang pamayanan nila ay hindi kalayuan sa bahay namin. Pero doon iyon sa may likurang bahagi ng Naranjo. Dinukot siya ng mga makakaliwang babaylan na taga mainland Samar. Sumugod kami roon para iligtas si Ana. Matindi ang naging labanan. Nalipol namin halos lahat ng mga aswang na tauhan nila. Napatay rin namin ang ibang mga babaylan. Pero may mga nakatakas. Isinama nila sa pagtakas si Ana at ang dalawang dalagang taga sa amin rin. Magmula noon ay hindi na namin nakita pa kahit sino sa kanila. Naubusan na rin ako ng pera pang gastos sa paghahanap sa kanila. Pero hindi talaga namin siya nakita. Sabi naman ni Clef, "Sumunod kayo sa akin. May ipapakita ako sa inyo." Naglakad si Clef papunta sa gilid na bahagi ng malawak na bulwagan. Tapos meron doong malaking kabibi na may tubig. Hinalo iyon ni Clef gamit ang kanyang tungkod. Noong muling tumigil ang pagkilos ng tubig, ay may nakikita na silang mga tao roon na para lang silang nanonood ng telebisyon. Nagsalitang muli si Clef. Ang mga nakikita nyo dyan ay mga kaganapan kahapon. Ito yung tinatawag nilang ina ng kadiliman, si Ana. Nanlaki ang mga mata ni Kulas sa nakita. Alam niyang si Ana iyon, maliban sa may itim na guhit ang paligid ng mata na parang naka-eyeliner ng sobrang itim. Tapos ang mismong mata ay iba ang kulay
Halos kakulay din ang mata ng tao. Bawat isang mata ay dalawa ang pupil at iris. Pero ang kulay ay tila magkahalong pula, kaunting dilaw at itim na may mga guhit-guhit pa. Tapos sa tabi ni Ana ay may nakatayong dalawang dalaga. Napabulalas naman si Manchu. "Hala, sila Ligaya at Tintin yan ah!" Muling nagsalita si Clef. "Ikinalulungkot ko dahil may masamang balita ako sa inyo. Alam kong pamilyar kayo sa tatlong kababaihang iyan, pero matagal kong pinag-aralan ang kanilang aura at buong imahe sa malayuan. Iyang tinatawag niyong Ana ay hindi na siya si Ana. Tinatawag na siya dyan na Ina. Ina ng kadiliman. O mas kilala niyo sa tawag na Lilith. Tinawag nila ang bahagi ng espiritual na forma ni Lilith at pinasok sa katawan ni Ana." Sabi naman ni Kulas, "Teka lang Clef, hindi ko maintindihan ang paliwanag mo. Paanong bahagi lang ng forma? Ano ibig sabihin noon?" "Ganito yan Kulas. Ang espiritu ng matataas na uri ng nilalang ng Astra ay pwedeng hatiin sa marami. Tapos makokontrol na nila ang taong iyon. May pagkakataon na pwedeng nariyan ang isipan ni Lilith, pero mas madalas ay wala." "Ibig mo bang sabihin, may bahagi pa ng pagkatao ni Ana na nariyan sa katawan na iyan?" "Hindi Kulas, wala na. Inialay na nila ang kaluluwa ni Ana sa mga taga-Astra, kaya malaya nilang magagamit ang katawan ni Ana. Maging ang dalawang katabi niyang dalaga ay hindi na rin yan ang makakilala niyong dalaga na taga sa inyo." Nagsalita naman si Manchu. "Ibig sabihin, hindi na namin sila maililigtas?" "Tama ka Manchu, wala nang maililigtas sa kanila. Kung sasalita niyo pang mga tao, sila ay mga kaha na lang, empty vessel na pwedeng pasukan ng kahit sinong opisyal ng Astra. Tsaka Kulas, ang sabi mo, napatay niyo ang iba sa mga makakaliwang babaylan. Sino rito ang napatay niyo?" Tanong ni Clef, tapos biglang nagpalit ang mga larawan na naroon sa tubig. Sabi ni Kulas, "Hala, paanong kumpleto silang 5 dyan? At nariyan din si Felix. Napatay na namin ang 2 sa mga babaylan pati na si Felix. Ito si Alvaro, ito naman si Rudy na napatay namin. Tapos ito si Felix." Sabi naman ni Clef, "Kung nabalitaan nyo na iyong tungkol sa pagdakip ng mga yan sa lahat ng mamamayan sa isla ng Darcena. Ang lahat ng kaluluwa ng mga taong iyon ay ginamit nila upang buhayin ang malalakas nilang kapanalig. Tapos iyong mga taong dating nakatira sa isla ay pinasapian na nila ng espiritu ng mga taga-Astra. Kaya ibig sabihin, nariyan at buhay na gumagalaw ang katawan ng mga taga roon. Pero hindi na sila iyon. At sa nakikita ko, mataas ang uhaw ng mga taga-Astra pagdating sa laman at dugo ng mga tao, dahil napakalakas nilang manghuli ng mga taong napapadpad sa lugar na yan. Kaya kailangan supili na sila sa lalong madaling panahon. Dahil sa narinig kong pagpaplano nila, lulusubin nila ang Naranjo. Tapos magagamit ang buhay ng mga taga roon bilang alay sa pagbubukas ng isang malaking portal mula sa Astra papunta rito sa mundo nyo." Nagsalita naman si Haring Asriel. "Kulas, inaamin kong malakas ka na ngayon kaysa sa dati. Pero sa tingin ko, hindi yan sapat para talunin ang buong puwersa ng mga itim na babaylan na nariyan. Isipin mo na lang na napakarami niyong sumugod sa mainland at kasama niyo pa noon si Perlito. Pero 3 lang sa mga namumuno ang natalo niyo. May 3 pang nakatakas. Kaya kung maaari ay hingiin mo ang tulong ng kaibigan mong babaylan na taga Mindanao para kahit papaano magkaroon kayo ng sapat na puwersa na harapin ang mga kalaban." Sabi naman ni Kulas, "Hindi ba ako matutulungan ng kaharian nyo?" "Matutulungan ka namin Kulas, pero limitado lang ang pwede namin maitulong sa'yo
lalo at karamihan ng laban ay magaganap sa lupa at hindi sa karagatan. Sige po, mahal na Haring Asriel. Salamat sa mga impormasyong inyong ibinahagi sa amin. Kakausapin ko ang kaibigan kong babaylan na si Lino. Salamat rin sa iyo, Clef. Yumuko si Clef at sinabing, bumalik na kayo sa Naranjo. Kinatay na nila ang mga mangingisda na napadpad dito kanina. Hayok sa laman ang mga bagong ahon ng mga burhamin. Sila ang mga nilalang na nagmula sa Astra. Oo, alam na namin yun. Dahil doon sa Mindanao, ay mga burhamin rin ang malalakas na kalaban namin roon. Paano nga pala kami makakauwi? Sasakay pa rin kayo sa bangka nyo, pero ihahatid kayo ni General Lantis hanggang sa bahagi na malapit na sa Naranjo para masigurong ligtas kayo makakauwi. Pero huwag nyo siyang hanapin dahil hindi siya magpapakita sa inyo. Malalaman nyo lang na nariyan pa siya dahil mananatiling kalmado ang dagat na tinatahak ng inyong bangka. Pero sa unahan nyo ay maalon. Mahal na Hari at mahal na Reyna, aalis na po kami. Sige Kulas, balitaan mo ako kung may plano na kayo. Alam mo naman kung paano ako tawagin. Opo, sige po. Sagot ni Kulas at tumalikod na sila ni Mancio habang kasabay sa paglalakad si Clef. Si General Lantis naman ay naroon na nakatayo sa may pintuan ng bulwagan. Bumalik na nga sila kung saan nila iniwan ang bangka. Tapos nagpaiwan na si Clef. Napansin na lang nila na kusa nang tumatakbo ang bula na kinaroroonan ng kanilang bangka. Kaya nakikita pa nila ang paligid sa ilalim ng dagat. Sabi ni Mancio, Paring Lantis, nariyan ka ba? Baka naman pwedeng makahingi kami ng isda. Ang daming malalaking tuna sa ibabaw ng bula Kahit tag-isa lang sa amin ni Bay Kulas, para may maipang ulam naman kami. Sabi naman ni Kulas, manahimik ka nga dyan, Bay Mancio. Baka nakakalimutan mo, General lang hukbong dagat ang kinakausap mo. Tapos uutusan mo ng ganun-ganun lang. Hindi naman ako nag-uutos Nanghihingi ako kung pwede lang. Kasi tao tayo, kumakain tayo ng isda. Tsaka hindi naman tayo humihingi ng marami. Kahit tag-iisa lang, para may maiuwi din tayo sa pamilya natin. Sabi naman ni Kulas, General Lantis, pagpasensyahan mo na ang kasama ko ha. Wala yang masamang ibig sabihin ang sinasabi niya. Nagulat na lang bigla sina Kulas at Mancio noong may bumagsak na 2 metro ang haba na tuna at diretso iyon na nashoot sa bangka nila. Kumakawag-kawag pa ang isda. Sabi naman ni Mancio, General Lantis, salamat may makakain na kami ng pamilya ko. Sumabat na rin si Kulas. Oo, General Lantis, salamat. Uwi ka nila habang nakatingin sa itaas dahil hindi naman nila nakikita kung nasaan banda ang nasabing general. Makalipas ang kalahating oras, ay unti-unti nang lumutang ang bula na kinalalagyan nila. Hanggang sa naroon na sila sa ibabaw ng dagat, nawala na rin ang bula sa kanilang paligid. Tapos nagpakita sa unahan nila si Lantis. Hanggang dito na lang ako. Malapit na kayo sa inyong isla. Pwede nyo nang paandarin ang inyong makina. Paalam. Uwi ka noon at agad nang lumubog sa kabiglang nawala. Sabi naman ni Mancio, ayos, may pangulam na tayo. Sobra-sobra ito kahit hanggang bukas. Ang laki nito Sabi naman ni Kulas, mabuti nga't hindi yun madamot. Hindi rin masungit kahit general siya. Hindi kagaya dati ni Kanso nung una kaming magkakilala. Sobrang sungit sa akin. Agad na ngang pinaandar ni Mancio ang makina ng bangka at sinabing, paano ba'y Kulas? Saan tayo didiretso? Sa inyo ba o sa amin sa sentro? Sabi naman ni Kulas, ihatid mo na lang ako sa bahay. Tapos, sa iyo na muna ang bangka. Hindi ito pwede roon dahil masyadong mabato at maalon. Masama pa naman ang panahon. Baka magkadurug-durug lang yan doon sa kabatuhan.
Paano kayo ni Fami makakapunta rito bukas? Ano bang klaseng tanong yan, Bay Mancio? Malamang maglalakad lang kami. Okay, sige. Sagot ni Mancio at noong mapaandar na ang makina, ay diretso na sila sa likurang bahagi ng isla para ihatid si Kulas. Saka siya umuwi na lang ng mag-isa. Pagkarating ni Kulas sa bahay nila ay sabi ni Fami, "Mahal, kumusta ang lakad nyo? Saan mo galing yung napakalaking tuna na yan? Nangisda ba kayo?" Sabi naman ni Kulas, "Nakausap namin ang hari, Reyna, pantas at pinuno ng hukbong dagat ng kaharian." Ha? Paano nyo sila nakausap? Muntik na kasi kaming madisgrasya ni Mancio dahil sa malaking alon na ibinato sa amin ng mga kalaban. Pero agad kaming sinalo ng pantas ng kaharian. Dinala kami sa palasyo ng hari. Gusto raw kami makausap. Habang nagpapaliwanag si Kulas ay lumabas naman si Aling Fatima mula sa kusina. Anong sabi, Kulas, nung nakausap nyo? Ibinalita po sa amin lahat ng mga nangyayari sa Darsena. Yung sinabi naming nawawalang mangingisda, wala na sila. Kinain na ng mga aswang roon. Pero hindi yun normal na mga aswang, kundi mga nilalang ng Astra na umahon at pinasapi sa katawan ng pinatay nilang tao na taga-isla. Bali, ginagamit lang ang katawan ng mga taga roon para magkaroon ng katawang tao ang mga Borhamin. Muling nagsalita si Aling Fatima. Si Ana, anong balita sa kanya? Wala na si Ana, ma. Si Ana, pati na rin sina Ligaya at Tintin na naroon ay hindi na talaga sila. Kundi mga matataas na opisyal na ng Astra na ginagamit ang katawan nila. Biglang napaupo sa isang upuan si Aling Fatima na tila ba nawalan ng lakas ang mga tuhod sa narinig. Ibig mo bang sabihin, patay na talaga si Ana? Opo, ma, ganun na nga. Pero meron pong malaking problema ngayon dahil isang napakalakas na nilalang ang gumagamit ngayon sa katawan ni Ana at hindi siya madaling talunin. Kaya kakailanganin ko ang tulong ni Bailino. Kaya dapat matapos na agad ang pinapagawa nating bahay sa bayan dahil wala tayong mapagpapatuluyan sa kanila. Sabi naman ni Aling Fatima. Ibig ba sabihin, may iwan na naman ako mag-isa sa bahay na ito? Sabi naman ni Kulas. Hindi, ma. Kasama kayo sa lahat ng plano namin. Kung nasaan kami ni Fami, naroon din kayo. Tsaka magtatayo tayo ng tindahan doon sa bayan. Magtatayo rin tayo ng manukan at mag-aalaga ng 6 o 8 baboy siguro. Kaya kailangan ka namin roon. Kikita na rin kayo roon ng malaki dahil hati tayo sa magiging income ng lahat ng aalagaan natin. Talaga? Salamat, Kulas, ha? Tsaka, kailangan rin natin magpasalamat sa kaibigan mong si Lino. Dahil kung hindi sa kanya, hindi kayo magkakaroon ng sariling bahay. Naku, ma, kapag nakaharap mo si Bailino, napakasimpleng tao lang noon. Walang arte sa katawan at hindi mo rin mapagkakamalang maraming pera. Hindi rin malalaman na malakas na babaylan dahil puro lang joke at kalokohan ang lumalabas sa bibig. Parang walang kaseryosuhan eh. Pero kapag nagseryoso naman, matindi. Namatay na naman nga iyon eh, dun sa misyon namin sa Biniktikan. Ha? Patay na ang Lino na sinasabi mo? Paano niyo pa kayo nabigyan ng pera? Naku, ma, parang pusa yun. Pakailang beses na yun namatay eh. Pangatlo na yata yun. Pero ibinabalik siya sa mundo ng mga buhay dahil maraming misyon ang pinapagawa sa kanya. Kakaiba pala yung kaibigan niyo, Kulas, ah. Opo, ma. Sobrang kakaiba talaga. Lalo na sa mga bagay na kaya niyang gawin kapag nasa laban. May asawa ba yun? Opo, 3. Ha? 3 ang asawa niya? Hindi ako sigurado, May. Pero mas sigurado ako doon sa 2. Dahil yung isa, si Mariposa, ay may anak sila. Tapos yung extending girlfriend niya naman na isa, si Rosalia. Tapos may isang bisita pa sila na magandang dalaga. Doon rin natutulog sa kwarto nila ni Rosalia eh.
Kaya hindi rin ako sigurado kung may relasyon ba siya doon sa pangatlong sinasabi ko. Kakaiba nga talaga, Kulas, yang si Lino na sinasabi mo. Pero sa tingin ko, wala namang masama sa ganoon. Kung buong buhay niya na lang ay wala na siyang ibang ginawa, kundi ang magtanggol ng mga tao laban sa mga aswang at sa kung ano-ano pang masasamang elemento. Hindi masasabing kalabisan kung may mag-asikaso sa kanya kahit pa 3 babae, kumpara naman sa libu-libong tao na naililigtas niya ang buhay. Ganun na nga po siguro, Ma. Kasi kasama ni Lino sa bahay ang mga magulang at mga kapatid niya. Kasama niya rin iyong 3 babae na sinasabi ko, pati ang sarili niyang anak. Paano mo pala makukontak iyong si Lino, Kulas? May cellphone na tayo, Ma. Bigay rin ni Lino. May load na rin iyon at may charge pa naman. Dahil hindi ko naman iyon inoon matapos may charge doon sa kanila. Baka tawagan ko siya bukas sa bayan dahil mas malakas ang signal doon. Kulas, ano pala ang gagawin natin doon sa napakalaking tuna na dala mo? Saan nga pala yun galing? Galing yun sa kaharian ng mga Serena at Shokoy sa ilalim ng dagat. Si Bay Mancio ang humingi niyan. Mabuti nga at hindi nagalit yung general na hiningian niya eh. Binigyan kami ng 2, kaya ganyan din kalaki ang tuna na naroon kay Mancio. Siguro, Ma, iutos nyo na lang kay Ruben ang paghihiwa niyan. Bibigyan rin naman natin sila, pati na si Lolo Alto. Pagod na kasi ako masyado para mag-asikaso pa niyan. Kailangan ko nang magbanlaw. Ilang oras kaming nakababad ni Mancio sa basa dahil sa lakas ng alon at ulan nung bumabiyahe kami papunta roon. Kaya maliligo na muna ako sa batis. Okay, sige, Kulas. Kami na ang bahala sa isda. Kinilaw, inihaw at sinabaw ang lulutuin ko. Tapos iyong iba ay gagawin kong tinapa para ma-stock ng matagal kahit pa 3 araw. Pwede iyong ipansahog sa mga gulay na ulam. Okay po, Ma. Kayo na bahala. Sagot pa ni Kulas at umalis na. Habang naroon siya sa may batis, ay nakaramdam siya ng mabibigat na yabag sa lupa. Kaya agad siyang nagpalingalinga. Nang biglang may bumagsak na malaking nilalang sa tabi niya. Sabay ginulo ang kanyang buhok. Ito ay si Hodor. Kaibigan, ang tagal mong nawala ah. Saan ka galing? Uy, Hodor, ikaw pala. Kumusta ka na? Eto, walang magawa. Pero, nag-aalala ko kaibigan, kaya kita hinanap. Malalakas ang mga masasamang nilalang na naroon ngayon sa isla ng Darsena. Nararamdaman ko sila. Alam mo ba ang tungkol roon? Oo, galing nga kami roon ni Mancio, kaya ako basa. Maalon kasi papunta roon eh. Nakausap ko rin ang hari sa kaharian ng mga Sirena. Binalitaan nila ako sa totoong nangyayari doon. Kaibigan, anong gagawin mo? May maitutulong ba kami? Sinong kami? Nakangiti lang si Hodor. Tapos naramdaman ni Kulas na may nilalang na tumatakbo ng mabilis papunta sa direksyon niya. Paglabas noon sa talahiban ay isang napakalaking sigbin na diretsyong tumalon papunta kay Kulas. Dahil sa puwersa noon, kaya natumba si Kulas at nalublob sa tubig. Todo kawag naman ang buntot ng sigbin habang dinidilaan si Kulas sa mukha. Sabi naman ni Kulas, Grabe, ang laki mo na balbo na. Saan ka ba naglagalag? Sabi naman ni Hodor, Kasama ko yan. Doon lang din kami nakatira sa bahay ni Tatang Perling. Si Tatang Perling pala, may balita kayo? Wala kaibigan. Ang alam lang namin ay pupunta siya ng Samar. Pero hindi na nakabalik. Hayaan nyo, kapag natapos ang kaguluhan rito, ay hahanapin ko si Tatang Perling. Kaibigan, anong gagawin natin? Hindi ko pa masyadong alam ang pasunod-sunod ng gagawin. Pero unahin ko munang imbitahan rito ang kaibigan kong babaylan na taga Mindanao. Doon kami ni Mancio galing, kaya matagal kaming nawala rito. May malaking krisis kasi doon, pero ayos na, natapos na namin. Siya nga pala, Hodor.
magkakaroon na kami ng bahay ni Mancio sa bayan. Pero sa dulong bahagi, may malaking puno ng mangga roon at medyo masukal na ang likuran. Kaya pwede niyo akong dalawin roon kapag tapos nang magawa ang bahay. Tatawagin na lang kita kapag pwede na kayo roon. Para naman makakausap ko kayo ng madalas at mabigyan rin ako anong meron ako. Sige bay Kulas, gusto ko yan. Gusto namin yan ni Balbon. Sige, babalik na muna kami sa bahay ni Tatang Perling. Hihintayin na lang namin ang tawag mo sa amin. Oo, sige. Sige na Balbon, umuwi na muna kayo ha. Sumingasing naman ang Sigbin at hinihilamos ang paa sa mukha. Sabi naman ni Hodor, Kaibigan, gutom yan kapag ganyan. Sabi naman ni Kulas, Sige, tara sa bahay. Aalbor tayo ng manok kay Mama. Pero sa unahan lang kayo ha. Huwag kayo masyadong lalapit, baka matakot ang mga tao roon. Muli namang kumawag ang buntot ng Sigbin at nagpaikot-ikot kay Kulas. Kaya naglakad na si Kulas papauwi. Pagkarating sa bahay ng kanyang biyanan, ay kumuha si Kulas ng 2 malalaking inahing manok. Saka bumalik sa unahan at ibinigay kay Balbon. Oh, sige na, umuwi ka na ha. Hayaan mo, mag-aalaga ako ng maraming manok kapag naroon na sa bayan para palagi akong may maibibigay sa'yo. Ikinawag muli ng Sigbin ang kanyang buntot at tumakbo na papalayo. Dala ang 2 manok na tinalian ni Kulas sa mga paa para madaling mabitbit sa bibig ni Balbon. Pagkabalik niya ay sabi ni Fami, Hala ka, kinuha mo yung 2 manok ni Mama. Ang sabi niya pa naman, malapit na iyong mangitlog. Ano ka ba? Papalitan ko na lang ng 2 dosenang manok yun. Dinalaw ako ni Balbon at ni Hodor eh. Gutom si Balbon, kaya binigyan ko na lang ng manok. Si Hodor naman ay wala akong naibigay, pero may balak akong ibigay sa kanya. Ano naman? Alam mo ba na iyo si Bailino ay may mga kaibigang 2 tikbalang, 1 kapre at 1 diwata. Palaging isinasama ni Bailino ang mga iyon sa misyon at pagkatapos ng misyon ay binibilhan niya ng 2 karton na emperador na mga nakalong neck. Tapos 1 malaking litsong baboy, tabako, sigarilyo, prutas at mga tsokolate. Kaya 1 linggo rin na nagkakasiyahan ang mga elemental na mga kaibigan ni Lino kapag ganoon. Eh anong balak mo? Eh di, bibigyan ko rin si Hodor palagi ng alak, tsaka litsyong manok na lang. Tsaka litsyong manok na lang siguro. Tapos sariwang manok naman kay Balbon. 2 lang naman sila eh. Sa bagay, ayos din yun. Hindi ako nag-aalala na pasukin ng ibang tao kapag may mga elemental na nakatira sa loob ng bakuran natin. Oo nga eh, yun din ang naisip ko. Sige, magbibihis na muna ako. Sabi naman ni Fami, Dalian mo at ipagtitimpla kita ng kape. Nakain niyo ba ni Mancio yung puto? Hindi eh, naroon yun sa bag niya. E di kumain ka na rin ng puto, marami pa naman ito. Agad na ngang umakyat si Kulas upang magbihis at pagkababa niya ay nakaredy na ang kape at puto na kanyang pangmeryenda. Kinagabihan ay masarap ang naging kain nilang 3 ni Fami at Aling Fatima. Maulan man sa labas at malamig ang panahon, samantala silang lahat na naroon sa pamayanan ni Mang Alto ay pare-parehong pawisan sa paghigop ng mainit na sabaw ng sinabawang tuna at nilagyan pa nila ng sili at kalamansi. Kaya walang talab sa kanila ang lamig ng panahon. Lalo at marami rin ang sili na inilagay nila sa kanilang kinilaw na tuna. Noong matapos makakain ay parang na-recharge ang pakiramdam ni Kulas. Tanggal lahat ng lamig sa katawan at kontento siya sa kanilang napakasarap na ulam. Sabi ni Fami, Mahal, anong oras tayo pupunta sa bayan bukas? Kahit mga alas 7 pagkatapos natin mag-almusal. Kailangan ipamadali na natin ang pagtatrabaho para matapos na agad ang bahay natin. Okay, sige. Matulog na pala tayo ng maaga ngayon para kumpleto pa rin ang tulog natin kahit maaga tayong gigising bukas. Oo, patunaw lang tayo kahit 1 oras tapos siga na tayo.
Sagot naman ni Kulas. Tapos doon na siya tumambay sa maliit na sala ng bahay. Habang nakatingin sa madilim na dalampasigan, iniisip niya ang panganib na paparating sa kanila at sa lahat ng mga taga roon sa isla ng Naranjo. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 321. Mga katribo, i-remind ko lang po ha na nire-upload natin ang kwento nating Isla de Peligro para maalala nyo ang mga detalye tungkol sa Isla ng Naranjo. Ang sunod kasi na misyon ni Nalino ay dito na sa Isla nila Kulas, ang Isla ng Naranjo. Maraming salamat po sa makikinig uli sa kwentong iyon. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.